Dito po sa kabila. Tapos yung steering nila, dapat na yung thermal na rin dyan. Kailangan na. Mas kinento ko rin kay sister. Simula nung isa ko, wala akong ito. Halos na lahat yung mga stations nag-aayos na ba. So ngayon, kailangan na natin ng para sa sumakato, power na electric sa from here, ganito ginawa natin. Tapos ginawa ko ng double barrel. O yan, napapagaling double barrel. Kaya maganda ito. ano yun? Tatlong piraso. Dalawang tubo. Hindi yun. Calvert. Malaki pa sa atin. Makakasya kotse. Parang yun. Nasa tricycle. Kaya hindi tayo sa kasi importante Hindi sa agos. tapos ilalabas namin sa pupunta kasi sa may kaya tapos dito naman pero yung ginawa dati ng alaw may pump sa likod na Hindi ko na problema. Hindi mo na. Pero ngayon, sa kalaw na. Kasi siya ang problema sa kalaw. Dapat yan yung definition ng karapay. Gumagana yung bomba. Pero pag hindi gumagana yung bomba, hindi na init. Isa. kaya nalulunod tayo sa May kalaw. Sabi ko kayo, system mo na alam pa. Kasi sumasakay ako, pinatap ko Pedroid. Pinatap ko Pedroid. Sa kwan. ginawa nyo may tayo naman yung ginawa nila Nakita po namin ang taga. Ang kaya, kaya magaling yung bago ng mabilis to. Oo, reklamo sa akin ni Lord yung mga dati tao. Pero nung naman ito, ayos to. 3 kilos dito. kaya wajar So ano na, basta tuloy-tuloy mo kami yun sa motivation. Kasi dati, isa na kami sa sariling motivation. kaya lang ko kami We're expecting sa Bahamas really going So, we will see. Pero gagawin ko tayo sa kanila. So, may funding tayo for ang problema, pagka lang mga ano, yes. Alam niyo ba nakuha natin na for the past 3 years, 2 granada sa Mota. So, the war, Actually, ganun katagal na hindi ginawa. drainage. So, during, siguro, after deliberation, inaayos sa mga tubo. So, that's the last time. So, Ngayon, Calvert na yan. dati kasi yung ginagawa, since pinapatch na pala siya. Mapalitan to, lalagyan, pero yung padugtong, maliit. So, halos bagay wala kasi, mabumha. Para naging, sister, we don't want to take too much of your time. Basta wala, maliit yan.
Mababa nga, kaya nga gusto ko makita kami. Alam mo yun. Lumidyola kung sa parents are now kasi yun ang more than most of them can afford rather than sending somewhere, especially addressing yung mga sa Laguna, Batangas, nagtatayo sila ng maayos na eskwela. Malapit sila sa mga bahay. Unlike mga araw talaga, concentration. Ang hirap din kasi. Yun, pamasahe, Kaya yung sinasabi ko sa mga gano'n sa okay naman yung expression nila siya. No worries about it. But yung basta, sister, babantayan natin ito kasi kaya mamaya natin yung Hi. Hi, sister. Politik na tayo. Hindi na umaga doon, sister. Okay, doon na lang ito. Huwag lang po lalapit. Sila lang po. doon sila, ito ng media. Okay. Masyadong malapit po. Sa likod, sa likod. Tony, sa likod ka. Sa likod ka. Likod. Magana.
interview. Bato si Boy. Nakakamiss ko si Boy. Dito na ang At tagal bago pata, post-World War II pa. Napakaliliit, napakaluma, at saka baradong-barado na. So, pinapadali natin to. Dapat June pa ito matatapos. Pero dahil mabilis yung DE natin na bago, ito yung pumalit kay Manny Bulusan eh. No? Kaya mabilis to eh. So, napabilis niya yung paggawa. Ngayon, tapos na. Pero, ang sabi nga ni Yorme, kailangan lahat to konektado eh. Hindi pwedeng portion-portion lang yung tinatrabaho niya. So, para maibsan talaga yung baha dito sa mga, lalo na para sa mga estudyante natin dito sa TAM, kailangan talaga mag-coordinate tayo ng mabuti sa City of Manila. Kaya nagpapasalamat tayo kay Yorme, nagpapasalamat si Presidente, kasi ngayon, napakaganda na ng coordination. Alam mo naman, inutusan tayo ni Pangulo, pinapamadali niya ako lahat nito eh. Nakita lang kami kahapon, sabi niya, kumusta na yung mga flood control sa NCR? Ready na ba tayo for the rainy season? So, sabi ko, Mr. President, slowly but surely, nagagawa na. Pero ang importante talaga sa mga project na ganito, coordinated tayo sa syudad. Kasi kung hindi, ayan na naman. Hindi na naman nag-uusap, kanya-kanya ginagawa, tapos magtuturuan na naman. Kapag nagbahan dito, magtuturuan na naman. So, ngayon nagpapasalamat tayo kay Yorme, lahat coordinated. Tapos, bibisitahin din namin yung Bonifacio sa may Rojas Boulevard. No, yung tutorials din sa hanap ng Manila Hotel. Kaya din nagbabaha. Tapos, in the next few weeks, madagas kami dalawa magkasama ni Orne. Kasi yung mga pumping station natin, gago na yung sulog apog na, nagno naman yung history noon, 5-6 years na yon. Wala nangyayari. Testingin na namin ni Orne. Tapos, may 3 pang pumping station sa Rojas Boulevard na rinirikabo din madalas ni Orne kasi hindi yung papagana ng DPWH. Yung Paura, yung Abad, tsaka yung Remedios, bibisitahin na din namin in the next weeks. So, tuloy-tuloy lang kami. So, double time kami. Mabilis naman itong diin natin. Kamukha ni Yorme, bilis kilos dito. Siguro si Yorme muna. Well, unang-una, nagpapasalamat kami kay Presidente at sa DPWH, no? CTC. Noong pumasok si Secretary Biggs as DPWH, pumilis bigla tong Top Avenue. It's been a while. No? Bonifacio. Itong Tala, Bonifacio. And to complement yung action ng national government, yung duduluhan nito, which is nakikita nyo ngayon, ay nilevelop naman namin yung buong paligid na Timoton at hanggang Basa at Aruceros, wherein doon natin nilagay naman yung mga box culvert na single barrel, double barrel, and triple barrel. Para yung ginawa dito na Office of the President through DPWH, sasaluhin doon. Tapos yung MMDA naman, yung dulo, pinakadulo nito on this going north is the MMDA pumping station, which kasama ko rin si Chairman Artes na nagbisita na inaayos din nila. Tapos ito naman gagawin naman natin towards west na ginawa na rin ng DPWH, and hopefully yung gagawin ng DPWH na i-fix yung mga pumping station na hindi na power up in the past. Siguro in a couple of weeks mapapower up so that magamit natin na maibsan yung stagnation ng tubig sa Avenida or Top Avenue. At ito naman ay tuloy-tuloy dahil may ginagawa rin ng DPWH sa Paura, sa Pedro Hill, Remedios, and so on and so forth. And we are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikim pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung na-cover ng flooding sa Maynila. At
ang binabantayan namin ngayon kung saan nagkaroon ng new installation, new development, maging effective ba. Ito yung acid test of the development, itong darating na June. That includes the development of the local government of Manila, DPWH, MMDA. So, tatlong ahensya na pamahalaan na nagtutulong. Gusto ko rin na patutuhanan yung sinabi ni Secretary Bass na talagang mabigat yung tagubilin ni Presidente Marcos na ayusin yung ating flood control sa Manila at Metro Manila. So we're very happy and grateful na malaking resources ng national government is being poured to the city of Manila. So tuloy-tuloy lang. Malayo pa ha. So, huwag kayo masyado mag-expect masyado. But as you can see, we're here today to show that things are being done. That if I will borrow Secretary Bates' word, slowly but surely. It's a surgical approach na ginagawa. Hindi na wardi-wardi. Tapos may proper coordination sa different agencies, especially national government and local government. Okay. Bago yung tanong lang, sisigundahan ko lang yung sinabi ni Mayor. No? Importante maintindihan ng mga kababayan natin na yung solusyon sa baha, hindi lang yan isa. Marami yan, at kabit-kabit yan, konektado. Yung pag-improve ng drainage, yung pag-dredge natin dyan sa Pagete, mamaya mamakita ko kay Yorme yung ginagawa natin dyan. Yung mga pumping station na kailangan na natin finally paganahin, yung mga ginagawa ni Yorme na pagpapalaki ng mga box culvert sa may harap ng city hall, lahat yan konektado. Kaya napaka-importante talaga na nag-uusap yung lokal at yung nasyonal. Dati kasi kulang sa ganun eh. Minsan nga halos hindi nag-uusap. Kaya nagkakanya-kanya. So, yun ang sinabi ni Presidente na hindi na pwede. Kaya lahat nagtutulungan, lahat nag-uusap. Problema sa bayan yung Solve na ni Yorme yun. Ano yun? Naalala mo noong araw, nung vice mayor ako, no? Umabot ang tubig yan. But the city government acquired the machinery enough to additional horsepower to pump out the water sa Lagos nila. Pero nung nakaraang napansin mo pat, bagamat nagbaha dito pero hindi nalunod ang Lagos nila. It's a very critical road. Pag yan ang nagsara, medyo major artery yan with regard to intercity crisscrossing. So maapektuhan ng Metro Manila pagka nagsara yan. But bagay na pinagpapasalamat ko naman sa City Engineering Office na nakatutok naman talaga sila dyan. At saka yan na dinevelop yan ng city government. Naalala mo yung nire-request ng mga motorista na ngayon makinis bago semento yung Lagos nila. Plus, on top of that, a machine to pump up the water kasi malalim. At so far, cross finger rapat kung ano nangyari last year, sana yun din ang ina-expect natin na hindi mabara, hindi masara ng flood water ang Lagos nila. Hindi na lamoy nilad. Nung araw kasi lamoy nilad. Thank you. For the record po, kailan sinimulan yung drainage project and kailan natapos? January sinimulan. Pero ang problema dito, matagal-tagal na po eh. Kaya nagreklamo na nga sila Sister Bambi dito sa San Lorenzo. Pero, nung nag-take over si Dili noong January, tapos binisita natin ito parang February, March March. Tapos, talagang sinigurado natin na bago magtagulan, matapos. In fact, advance pa to kasi dapat ang expected natin mga June, pero mga 2-3 weeks in advance tapos natin. So, importante lang talaga, nakatutok, yung mga district engineers natin, yung mga sakin. Kasi, alam mo, yung mga district engineer, iba ang pinagmamagasakitan nila eh, hindi trabaho. So, kaya nagpapasalamat ako kay Dini sa team niya. Talagang pinaspasan nila ito. Pati yung pupuntahan natin na Bonifacio, ang tagal din na nakatenga yun. Kaya tapos na.
Bakit po natin katong day? Iba yung problema, pero it's really kulang. Alam mo, pag hindi tututukan ng PE o ng DPWH, yung kontratista, yun kaya mangyari dyan, babagal-bagal yan. Pero pag nakatutok, open petics yan. Pero pag nakatutok, at alam na may consequence, ibig sabihin, kapag hindi mo na-meet yung deadline mo, may financial consequence dun sa kontratista, may liquidated damages yan, eh masakit yun. Ang problema dati, ano naman, siguro may mga padulas yung mga kontraktor, hindi ini-impose yung penalty, o hindi natatapos ang mabilis yung proyekto. Pero ngayon, wala nang ganun. Secretary, nag-visit din po kayo doon sa Estero de Valente. Ano po yung naging observation ko and yung gagawin? Hindi. Nagde-dredge tayo doon. Kasi nga, kailangan, doon kasi ang tapo ng tubig galing doon. Pero kapag yun napuno, di ba papakulo yung tubig? Papalitan yung tubig dito. So, kailangan yun, palalinin natin. Yun ang ginagawa natin na Yorme sa Oblang Kontrabahan. Kung NCI yan. Ngayon, ang napansin namin, hinamano-mano. So, ang sabi ko kay DE, magtaga ng maliit na bako on barge para bumilis yung pagpapalaki. Kasi kung mano-mano, matagal. So, may plans na ba to extend or parang we're still looking for funds? Lalo na yung other side. Okay. Parallel. Yung other side, may request tayo for funding ng 2027. Kasi wala tayong new funding for 26. Diba? So, we have to sign lang. Pero, humingi tayo ng savings obligation for 26. Pag na-approve yun, hindi na tayo maghihintay yun ng 27 para sa kabila. Sisimulan na natin this year. Thank you. So, you'll join Tama us kayo. there. Sige. Sunod na nga. Ate Rodrigo. Necessarily, yes sir, dito kayo. Gugutom nga ako. Pero at least, ito, tapos na. Dito lang po. Sila na lang po dyan. Sila lang po. Alwin. 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 Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Dikit ka na. Dito ka, Tony. Dito ka, Tony. Yan. Diyan na lang kayo. Bawal! Doon! Dito ka na lang! Okay. Hindi pwede na. Alam po kayo. Alam pa naman sir. Sir, dito po tayo sa labas. Salamat! Hinihintay ng mga kababayan natin dito, gago na yung mga dumadaan galing pier. Kasi grabe yung traffic dito dahil sa mga sinara natin. Ang problema lang, kailangan talaga natin gawin. Kasi kagaya ng ginawa natin sa TAF, kailangan palakihin yung mga drainage dito na kakanan, papunta na ng pumping station natin sa likod ng Manila Hotel. Ay, tama, dito sa may Manila Bay, sa may grandstand. So, happy to report kami na ito na yung last portion. 3 days concrete na yung pinagagay natin dito para mabilis ang pagtuyo. So by Friday, Yorme, bukas na tayo. Tapos na tayo 100%. So again, medyo ahead tayo dito ng mga 3 linggo. So talagang pinaspasan ng dito. So finally, tapos na rin. Pero magkakasubukan tayo ngayon sa tag-ulan. Matentest natin. Pero maganda naman, gumagana naman yung pumping station. So
Friday, bukas na tayo. How long is this stretch? Gano'ng kahaba yung ginawa natin? 244. Mga 300 dito. Right, Roas Boulevard, no? Matatapos na po yung hirap ng pagbiyahe dito. By Friday, dadaloy na ulit ang ginhawa sa kalsada. And hopefully, by June, dadaloy na rin yung ginhawa ng tubig sa Imbornal, sa ilalim ng kalsada. So, kaya kung minsan nananawagan na rin ako pagka kayo'y nakakakita ng mga pagawaing bayan sa kalsada, konting taste lang po, but at least in our own little way, the national and local government and the private sector are really dealing and confronting this problem. And it will take time and some konting sakripisyo, inconvenience, but at the end of the day, nakita nyo, as you heard the Secretary, yung ginamit na materials dito is a 3-day treatment, tapos na. Mas mahal yon. Ibig sabihin, mas pinahalagaan ng gobyerno yung convenience ng tao, mas namumuhunan ng gobyerno para mapabilis lahat yung mga pagawaing bayan. And we're very grateful sa city government of Manila and its people. Kaya thank you very much sa DPWH sa family. Hindi na ito bubutasin, gagawin. Wala nang ganun. Wala nang mga gawa bakas ngayon. Wala nang ganun. Wala nang gawa giba ngayon. Very good Wala nang observation, Pat. Wala na. Hindi pa payagan ni Sekvisyon. Kokonyatan niya. Yari yung pagka giba, gawa giba. Wala na yung gawa giba ngayon. Wala na. Ang importante ka naman talaga dito, tama si Yorme, yung convenience ng tao, hindi kang sa traffic, kundi sa baha. Kasi notorious din tong area na to. Itong intersection ng Bonifacio at Roas Boulevard. Laging binabaha to. And ang main source ng baha ay yung maliliit na drainage na after the war pa yata, hindi pa nababa. So ngayon, nakita nyo naman yung mga malalaki to, yung mga malalaki na moderno ng mga drainage na ginamit natin. And ang importante din, inassure ko si Yorme, na hindi na masisira at hindi na mawawagan ng kuryente yung mga pumping station dito sa Ross Boulevard. Thank you, Pat. Double the capacity.